Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Ilang oras ang lumipas at dumating ng doktor sa kwarto ni Keisha para i-check ang kalagayan nito at sakto din na nagising na ito. Wala na doon ang kambal dahil nagising ito kanina at naglalaro ng muli. "Mommy?" Sabay na sabi ng kambal at niyakap ang mami nila. "Mga anak?" Sabi ni Keisha at dinama ang yakap ng dalawa. Ramdam niya ang pagod sa buo niyang katawan. "Mga anak, patawarin niyo si Mommy," sabi ni Keisha na ikinailing ng dalawa. "No, Mommy. Ang mahalaga po ay ligtas na po kayo," sabi ni Ethan na ikinatungo naman ng kambal niya kaya napangiti na pilit si Keisha. Lumapit naman si Jason dito at umalis muna ang kambal. "Wife?" Tawag ni Jason at nang makita siya ni Keisha ay doon na muling umiyak ang dalaga kaya nag-aalala naman si Jason at pinunasan ang luha nito at saka niyakap. "Huwag ka nang umiyak, wife. Tapos na yun. Ang mahalaga ay ligtas ka na," sabi ni Jason at hinalikan naman niya ang noo nito. Kung titignan ni Jason ang dalaga ay gustong niyang ilipat sa sarili niya ang mga sugat na natamo nito. Pero wala siyang magawa kundi andamay na lang ito sa ganung sitwasyon. "Keisha, kumusta ang pakiramdam mo?" Singit na sabi ng tita ni Jason na kinukuha ng atensyon nila at napatingin dito. "Ayos na po. Medyo pagod lang po ang katawan ko," sagot ni Keisha dito. "That's normal dahil sa mga nawalang dugo sa iyo kanina." Napatango naman si Keisha dahil sa sinabi nito. "Dok, kayo na po ang bahala sa anak ko," sabi ng ina ni Keisha na ikinatingin naman ito sa kanya at saglit na tindigan ito. "Makakaasa po kayo. Pagagaling ko ang anak ninyo," nakangiting sabi nito. Matapos ang usapan nila ay nabagpasya nila na doon muna matulog sa huling pagkakataon bago man lang umalis sila at iwan si Keisha ng ilang araw sa ospital. Ilang araw din silang di magkikita kaya kailangan lang magbanding muna. "Mommy, kapag po gumaling na kayo, punta po ulit tayo sa mall ha? Ang tagal ko na pong hindi nakakapunta doon," nakapaut na sabi ni Stephanie na kinangiti ni Keisha. "Sure anak, pupunta ulit tayo doon kasama ang lola mo at si daddy," sabi ni Keisha na kinatuwa naman ni Stephanie. "Yes, Mommy. Kaya, pagaling po kayo ha?" "Me too, Mommy. I want new toy. Basta pagaling din po kayo," sabi ni Ethan na kinatingin naman sa kanya ni Stephanie. Maya-maya ay naramdaman niya ang paghawak sa kanya ni Jason. Kaya napatingin siya dito at napangiti lang ito sa kanya. Kaya ngumiti na lang din siya. "Mga anak, play muna kayo kila tito at tita, okay? Mag-uusap lang kami ni mami nyo," sabi ni Jason na ikinatango ng dalawa. At pagkatapos ay humalik na sa pisngi nila at pumunta sa sala kung saan nandoon ang lahat. Tapos na silang kumain ng dinner at ang balak nila ay mag-movie marathon ulit. Niyakap ni Keisha si Jason ng sobrang higpit. "Salamat, Habi," sabi ni Keisha dito at hinaplos naman ni Jason ang likod niya. "Para saan, wife?" tanong ni Jason sa kanya. "Thank you for saving me. Thank you for coming to my life. And thank you for loving us. Thank you for everything," sabi ni Keisha kaya humuwali si Jason sa yakap nila at hinarap niya sa kaniya si Keisha.
Always remember, nandito lang ako, wife. Hindi kita iiwan. Kasi mahal kita. Mahal ko kayo. Yan ang palagi mong tatandaan. Sabi ni Jason at hinalikan niya sa labi si Keisha sandali na ikinangiti ng dalaga at niyakap ito. Kinabukasan ay maaga na pumunta ang doktor sa kwarto nila para masimulan na ang treatment nito. Mommy, we will miss you po, sabi ni Stephanie at yumakap na ang kambal sa kaniya. Oras na para magpaalam sila kay Keisha dahil sa susunod na araw nila ito makikita muli. Mami-miss kayo ni Mommy mga anak, sabi ni Keisha at dinama ang yakap ng kambal. Alam ni sarili niya na sanay siyang kasama ang mga ito at iyon ang unang pagkakataon na magkakahiwalay sila ng ilang araw. Basta po Mami, magpapagaling kayo ha, sabi ni Ethan na ikinangiti niya dito at hinalikan ng pisngi ng dalawa. Oo anak, wait nyo si Mami, okay? Pagbalik ko ay ayos na lahat, sabi niya dito at tumango ang dalawa. Matapos ng kambal ay sina Liza at Jelay ang yumakap sa kanya. Magpagaling ka ha? Oo nga Keisha, magpagaling ka na, sabi ni Noah sa kanya. Oo nga, baka tuluyan ang mabaliw si boss kapag di ka pa gumaling, sige ka. Nakangiting sabi ni Lucas at tumawa pa silang apat. At nag-appear pa kaya napili na lang siya sa kakulitan ng mga ito. Alam niya na matalik na magkakaibigan ang 5 lalaki. Kahit kakila pa lang nila kay Justin ay hindi nagbago ang pakikitungo nila dito at tinuturing nila ito na matagal nilang kasama. Sumunod na yumakap kay Keisha ay ang mga magulang Jason. Keisha, magpagaling ka ha? Sabi ng ina ni Jason na kinatango naman ni Keisha. Nag-aalala kami lahat sa'yo, kaya handa kami maghintay na gumaling ka, sabi ng papa ni Jason. Salamat po mama, papa. Kayo na po munang bahala sa kanila habang wala ako. Pwede na din po kay mama, kasi alam ko pong malulungkot yun. Hindi yun sanay na wala ako, sabi ni Keisha na kinatango naman nila. Sunod na pumunta kay Keisha ay ang mama niya. Mama? Tawag niya dito at agad niyakap ang mama niya. Piling niya ay ang tagal niyang hindi nayakap ang kanyang ina. Kaya sobrang saya ng nararamdaman niya na mayakap niya muli ang kanyang ina. Ma? Namiss ko po ang yakap niyo, bulong ni Keisha dito. Naiiyak na ang mama niya pero pinipigil niya lang ito para di makita ni Keisha na nalulungkot siya sa pagkakahiwalay nila. Gusto niya na gumaling ng anak niya kaya gagawin niya lahat para sa kanya. Namiss din kita anak. Magpagaling ka ha? Iintayin ka ni mama, sabi nito na kinatango ni Keisha. Hinalikan niya sa pisngi ang mama niya. Magpapagaling ako mama, promise yun, sabi nito at sa huling pagkakataon ay niyakap niyang mama niya. At ang huling kumausap sa kanya ay si Jason. Wife, tandaan mo ang mga sinabi ko sa iyo, okay? Sabi ni Jason na ikinatango ni Keisha. Hindi ko makakalimutan, Habi. Promise yun. Nakangiti niyang sabi dito at niyakap naman niya si Jason. Aantayin kita, bulong ni Jason at hinalikan siya nito sa noo bago humiwalay sa kanya. Bye po mami, see you soon po, sabi ng kambal niya na parang gusto niyang umiyak pero pinipigilan lang niya. Naglakad na mga ito palabas ng pintuan. I love you, walang boses sa sabi ni Jason at nginitan siya bago tuluyang isarado ang pinto. Pagkasara ng pintuan ay doon na tumulo ang mga luha ni Keisha sa kanyang mga mata. Pangako ko, nagagaling na ako, sabi ni Keisha sa isip niya. Makalipas ang 1 linggo ay ito na ang araw na pinakihintay ng lahat.
ang pagbabalik ni Keisha. At sa isang linggong lumipas ay pilit inaalam ni Jason ang tungkol sa taong may kasalanan sa lahat ng iyon, pero hanggang ngayon ay wala pa rin silang nakukuhang clue sa taong iyon. Sadyang napakagaling itong magtago at talagang wala silang makuha na kahit anong impormasyon tungkol dito. Kahit pa na gustong gusto ng patay ni Jason ang taong yun, ay wala siyang magawa. "Mommy?" Agad na napalingon si Keisha nang marinig ang dalawang tinig na matagal niyang hindi narinig, at talagang miss na miss niya ito. Paglingon niya ay nakita niya ang mga taong matagal niyang gustong gusto na makita, lalo na ang lalaking mahal niya. Pero naramdaman niya ang yakap ng mga anak niya, kaya nabaling ang atensyon niya sa dalawa. Lumuhod siya upang makapantay ang mga ito. "Mommy, miss na miss ka po namin," sabi ni Stephanie habang mahigpit ang yakap ng ina. Ganon din si Ethan na tahimik lamang na nakayakap sa kanya. Sinuklian naman ni Keisha na mahigpit ang yakap na iyon dahil matagal niya itong hinanap-hanap. Sa mga panahon na sa ospital lang siya, ang tanging naisip niya lamang ay ang magpagaling upang makabalik na siya sa pamilya niya. At ito na ang tamang pagkakataon na iyon. "Mga anak, namiss kayo ni Mama," naiiyak na sabi ni Keisha sa mga ito habang dinadama ang yakap ng dalawa. "Mommy, ayos ka na po ba?" sabi ni Stephanie at hinalap siya at ngumiti naman si Keisha. "Yes anak, magaling na si Mommy," nakangiting sabi ni Keisha. Sa mga nagdaang araw, ayun lang ang naisip niya, nagagaling na siya. At ang marinig ang mga salitang iyon ay talagang napakasaya. Nakaligtas siya sa mundong ayaw niyang balikan pa. Nakangining lumuluha siya na tumingin sa mga pamilya niya, na napapaluha na rin dahil sa sobrang kasiyahan. Lahat sila ay talagang namiss siya ng sobra. Sinabi niya ang katagang matagal niyang gustong sabihin sa kanila. "I'm back. Tinupad ko lang pangako ko na magpapagaling ako para sa inyong lahat." Malaki ang ngiti ko sa kanila matapos kong sabihin ang mga katagang iyon. Sa isang linggo ko sa loob ng ospital, ang ginusto ko lang ay gumaling na para makasama ko na silang lahat. "Ma?" naiiyak kong sabi at kagad ko siyang niyakap. "Anak, masaya ako at magaling ka na," sabi niya sa akin at niyakap din ako ng mahigpit. Ang yakap ni Mama ay talagang kakaiba sa lahat. Iba pa rin ang yakap ng isang ina at alam kong alam ninyo ang pakiramdam na yun. Kung hindi nyo nagagawa ang ganito sa mama nyo, ay hindi pa huli ang lahat. Gawin mo na ngayon. Dahil hindi mo alam ang takbo ng oras, kung ano mangyayari kinabukasan. "Ma, namiss po kita," sabi ko sa kanya. "Namiss din kita anak. Mabuti naman at gumaling ka na," sabi niya sa akin at tinin ako nito sa mata, tapos ay inilagay niya ang magkabilang kamay sa pisngi ko at tinitigan ang buong mukha ko. "Mabuti naman at nakikita kong ulit ang ngiti mo," naluluha na sabi niya sa akin, kaya hinawakan ko naman ang kamay niya at saka hinalikan. "Wipe?" Nabaling ang atensyon ko kay Jason nang tawagin niya ako. Nasa harapan ko na pala siya at seryoso nang nakatingin sa akin. Ngumiti ako ng pagkatamis-tamis sa kaniya at dahan-dahang itinas ang kanang kamay ko papunta sa pisngi niya. Nang mahawakan ko na iyon ay tinitigan ko ang mga mata niya. "Namiss kita, Habi." Nakita ko ang pagkislap ng mata niya dahil sa sinabi ko. At kaagad niya akong niyakap ng sobrang higpit. "Habi, hindi ako makahinga," sabi ko sa kanya na kinihiwalay naman niya sa akin. Pero mas kinagulat ko ay nang halikan niya ako sa labi ko. "Baka masundan ang kambal. Get a room guys," narinig ko pang sabi nila habang tumatawa. Itutulak ko na sana siya, pero mas lalo niyang hinapit ang bewang ko palapit sa kanya. Kaya wala akong nagawa kundi magpaubaya na lang din. Banayad lang ang halik na iyon at nararamdaman ko
ang pag-iingat niya sa bawat halik na iyon. Tumagal din ng 1 minuto ang halik bago siya tuluyang humiwalay sa akin. "I badly miss you, wife," sabi niya habang nakapatong ang noo niya sa noo ko, kaya ngumiti naman ako sa kanya. "Hindi naman gaanong halata. Hinalikan mo nga agad ako eh." Natatawang sabi ko sa kanya na ikinatawa din niya. "Matagal ko nang gustong gawin yun. Baka naman gusto niyong umuwi." Napatin kami sa likod namin dahil sa sinabi ng mga kaibigan namin, kaya namula naman ako doon. Wala akong nagawa kung di ang sumubsob na lang sa dibdib ni Jason. Tumawa pa siya dahil sa ginawa ko, kaya kinurot ko naman siya. "Mommy, punta na po tayo sa bahay ni Daddy." Napatin kami ni Jason nang yumakap sa amin ng kambal. Binuhat ko naman si Stephanie at sa kanya si Ethan. "Let's go, Iha. Sigurado ako magugustuhan mo dun," sabi ng mama ni Jason at kinuha sa akin si Stephanie, kaya napangiti ako. Kinuha naman ng mama ko si Ethan at naglakad din sila papalabas. "Let's go, wife," sabi niya at hinawakan ako sa bewang at inalayan ako maglakad. Paglabas namin ng ospital ay sumakay sila sa isang van, pero kami sa kotse ni Jason, sa kotse ko talaga dahil hindi pa rin niya binabalik sa akin. "Teka, bakit dito tayo? Tapos sila?" Tanong ko sa kanya na ikinailing niya. "It's okay, wife. Di tayo kasya dun." Napatango na lang ako sa sinabi niya at pinagbuksan ako ng pinto, kaya pumasok na sa loob. Pagpasok niya ay pinaandaran niya agad ang sakyan. Napatingin ako sa kanya nang hinawakan niya ang kamay ko, kaya ginantihan ko iyon. "Wala ka bang balak ibalik sa akin ang kotse ko?" Napatawa naman siya dahil sa tanong ko sa kanya. "Why? I love using it," sabi niya sa akin. "But this is my favorite," sabi ko sa kanya na kinatingin niya sa akin habang nakangiti at mulang ibinalik sa daan ang kanyang tingin. "I know, pero special ito sa akin dahil ito lang naiwan mo sa akin noon." Napatigil naman ako sa sinabi niya sa akin at nakatingin lang ko sa kanya. Ganun ba ako kahalaga sa kanya noon? Tulad ng sabi ko sa iyo, hindi ako nagpapasok na iba dito kasi ayoko na mawala ang amoy mo sa loob. Ganun ako kabilib sa iyo, sabi niya at hinalikan ng kamay ko. Kaya napangiti ako at sumandal sa balikat niya at pinaglaro ang daliri niya. "Alam mo ba na nagkanda sugat-sugat ako nung umalis ako sa inyo?" sabi ko sa kanya. "Really? You're too eager to escape?" Napatawa naman ako dahil sa sinabi niya. "Sobra. Nung palabas akong subdivision, narinig ko pa nakausap mo yung guard eh. Alam ko napatingin siya sa akin. Kaya naman pala natakasan eh. Tumakas ka habang may kausap," sabi niya sa akin. Pero hindi ako nagsisisi na umalis ako. Kasi alam ko na may rason ang lahat bago tayo magkita muli. Natahimik naman siya dahil sa sinabi ko. Kaya napatingin ako sa kanya at napakunot ang noo ko ng seryoso ng siya na nakatingin sa daan. "Hubby, anong iniisip mo?" tanong ko dito. "Wife, tatanggapin mo pa rin ba ako kung sakaling naiiba ako sa lahat?" Natahimik ako dahil sa tanong niya. Pumasok sa isip ko ang sinabi ng dumukot sa akin na isa siyang mafia. Totoo ba talagang mafia siya? Gusto ko siyang tanungin, pero siya dapat magsabi sa akin at alam ko may rason kung bakit di pa niya sinasabi sa akin. Tanggap ko naman na masungit ka, hubby. Tawa kong sabi sa kanya na ginahinga niya ng malalim. He's being in a deep thought. Never naman kitang sinungitan na. Paano mo nasabi yan? Nakangiti niyang tanong sa akin. Napatango naman ako sa sinabi niya at hindi sumagot at basta tinitigan ko lang siya. Ang tangos ng ilong niya, ang kinis ng mukha at sobrang gwapo.
At higit sa lahat, kamukhang kamukha niya ang anak naming si Ethan. Napatingin naman siya sa akin. Ba't ganyan ka makatingin, wife? Alam ko namang gwapo ako. Natatawa niyang sabi sa akin. Kahit anong pagsubok pa yan, hindi kita iiwan. Sabi ko na ikinatingin niya sa akin. Wife, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Kakaibang nararamdaman ko eh. Sabi niya sa akin. Totoong sinasabi ko, Habi. Hindi kita iiwan. Napatingin ulit siya sa akin at hininto ang sakyan. At pagkatapos ay humarap sa akin at tinawakan na magkabilang pisngi ko. Alam ko naman yun. Baliw na baliw ko nga sa akin eh. Napatawa naman ako dahil sa sinabi niya. Tara na, andito na tayo. Dahil sa sinabi niya ay napatingin ako sa labas at tama nga siya, nasa harapan na kami ng isang malaking pintuan. Andito na pala tayo. Di ko kasi napansin kasi busy ako sa pakikipag-usap sa iyo. Yes, kaya tara na sa loob, wife. Bumaba na siya at pinagbuksan niya ako ng pinto at ang sweet niya talaga. Ngumiti lang ako sa kanya at humawak sa braso niya at sabay kami naglakad papasok. Ang laki naman ng welcome home! Nagulat ako nang pagbukas niya ng pinto ay may nagsalita at may konfeti pa. Pagtingin ko ay nanlaki ang mga mata ko na makita ko sila na nandoon lahat sa loob. Nakaayos ang loob niyon at may mga disenyo sa paligid. At alam ko na ang kambal ang may gawa. Napangiti naman ako dahil doon at talaga nag-effort pa silang lahat. Surprise, mommy! Sabi ni Stephanie at lumapit sa akin kaya lumuhod ako para mapantayan siya. Is this your idea, anak? Tanong ko na ikinatango naman niya sa akin. Yes po, mami. Tinulungan po ako ni kuya para sa mga designs. Tapos sila naman po naglagay kasi hindi namin abot. Tapos si daddy po nagluto. Napatingin naman ako kay Jason na nakangiti lang sa amin. I mouth thank you sa kanya at humuling humarap kay Stephanie at nilikan siya sa pisngi. Ethan, come here. Sabi ko at hinalikan din siya. Salamat sa inyong dalawa mga anak. Mahal kayo ni mommy. We love you too, mommy. Masayang sabi nila sa akin. Tumayo na ako at humarap sa kanilang lahat. Thank you sa inyo. Nag-effort pa talaga kayo. Nakangiti kong sabi sa kanila. Siyempre, Kisha, para sa'yo. Ilang araw ka ding nawala eh. Sabi ni Alaysa kaya lalo ko napangiti. Sobrang swerte ko at nakilala ko silang lahat. Ano pang iniintay natin? Kainan na. Napatawa naman ako sa sinabi ni Justin. Sabi ko na may something sa kaniya dahil sinuway niya si Jelly kanina. Patay gutom ka talaga, babe. Buti na lang at hindi tayo nahuli. Napatawa lang kami dahil sa usapan ng dalawa at kanya-kanyang sadok ng pagkain. Naramdaman ko na niyakap ako ni Jason sa likuran ko. Salamat, Habi. Sabi ko sa kanya. You're welcome, wife. Para sa'yo. Kumain na din kami kasabay nila at sa maghapon na yon ay banding lang ginawa namin. Ayos lang naman kasi parang out of tone na din naman tsaka di na muna namin iisipin ang mga masamang nangyari. Ang mahalaga ngayon ay sama-sama kami at kumpleto kami. Pagkatapos namin kumain ay nagpasyansa na sila na ipagpatuloy ang welcoming party ko sa pool nila. Oo, merong pool doon sa gilid ng bahay. Malaki ang pool at meron pa itong ilaw sa ilalim. Kaya talagang maganda ang swimming sa gabi. Kaso, doon lang ako sa tabi. Matapos ang party na iyon, ay kanya-kanya kaming akyat sa kwarto dahil gabi na rin. At pagod din ang lahat at pagkatapos ko magpalit, ay naabutan kong nahiga na si Jason at nakapikit na. Napansin ko din na makita ko siya na parang malalim ang mata niya. Katulad nung nakita ko siya nang magising ako sa ospital, 1 buwan na ang nakakaraan.
May nangyayari bang hindi ko alam? Habi, tulog ka na ba? Tanong ko sa kanya na ikinindilat naman niya at ngumiti sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko at hinilaw ko patabi sa kanya. Wala akong nagawa kundi ang mahiga sa tabi niya. Niyakap niya ako ng mahigpit habang nakaunan sa braso niya. Ayos ka lang ba, Habi? Tanong ko sa kanya. Yes, wife. I'm okay. Masaya lang ako nandito ka na. Sabi niya sa akin, pero alam kong may iba pa na hindi ko malaman kung ano yun. Sigurado ka, Habi? May iba pa bang nangyari nung wala ako? Kasi mukha kang pagod, Habi. Sabi ko sa kanya. Talaga? Tanong niya na ikinatango ko naman. Oo, kilala kita. Kaya mahalata ko agad yun. Muli niya akong niyakap ng mahigpit at hinalikan ako sa ulo. Namiss lang kita, wife. Kaya hindi ako makatulog na maayos. Lalo na at wala ka dito sa tabi ko. Napangiti ako dahil sa sinabi niya. Isa din yan sa problema ko nung nasa ospital pa ako. Nasanay ako nakatabi ko si Jason. Kaso wala siya, kaya ang ginawa ko ay sinanay ko na lang ang sarili ko at iniisip ko nakatabi ko siya. Isa pa, para din naman sa kanya, kaya gusto ko nang gumaling. Don't worry, Habi. Palagi mo na akong katabi. Nakangiti kong sabi sa kanya. Talaga? Can we do it now? Napakunot ang noo ko dahil sinabi niya. Ano? Anong do it? Tanong ko sa kanya, pero mas niyakap niya lang ako ng mahigpit na ikinataka ko. Pero nang maramdaman ko ang matigas na bagay sa may tiyan ko, ay kaagad ko siyang itinulak. Jason! Sigaw ko sa kanya na ikinatawa naman niya at naupo din sa higaan. What? Patay mali siya niyang sabi na ikinasamaan ng tingo ko sa kanya. What-watin mo mukha mo? Minamanyak mo naman ako eh. Sabi ko sa kanya. Anong minamanyak ka dyan? Natural lang yun, wife. Lalo na ngayon. At ngayon lang ulit tayo nagkatabi. Sabi pa niya sa akin, pero hinampas ko lang siya ng unan. Kahit na. Sabi ko naman sa'yo, kapag kasal na tayo, saka lang natin ulitin yun. Sabi ko, habang hinahampas ko pa rin siya ng unan, pero hinawakan niya lang ang unan at tumingin sa akin. Masisisi mo ba ako? Sawang-sawa na ako magsarili, wife. Nanlaki naman ang mata ko dahil sa sinabi niya. Jason? Pagbabanta ako sa kanya na ikinatawa naman niya. Siyempre, joke lang yun, wife. Nangako ako sa'yo at di ko babaliin yun. Sabi niya at niyakap ako. Siguraduhin mo lang ha. Tingnan mo. Puputulin ko talaga yung ano mo eh. Pagbabanta ko pa habang yakap niya ako. Wag naman, wife. Paano tayo magkakabibilit kung puputulin mo to? Napailing na lang ako sa sinabi niya. Isa pa, gusto ko pang makita ka munang lalakad papunta sa akin na suot ang wedding gown mo. Napangiti ako dahil sa sinabi niya. Kinikilig na ako sa isipin na ikakasal kaming dalawa. Mahal na mahal ko si Jason at kasal lang talaga ang kulang sa amin. Kaso wala atang balak na mag-propose sa akin eh. Mommy? Daddy? Naputol ang moment namin dalawa nang pumasok ang kambal sa kwarto namin at agad na sumampa sa higaan. Dito po kami matutulog. Miss na namin kayong katabi. Mas napangiti ako dahil sa sinabi nila. Oo, gusto ko magkaanak na ulit. Pero sa ngayon, ito munang kambal ang baby namin. Dahil silang unang anghel ng buhay ko. Nang dumating sila sa akin, ay parang nadagdagan pa ang swerte na meron ako. Ang makita ang ngiti nila sa labi ay talagang sobrang saya ang dulot nun sa akin. Lalo pa ngayon at buo ng muli ang aming pamilya.